Alam mo yung feeling bago mag-check out? Parang may mali o kulang sa presyo? Hindi mo lang iniisip yon, kumpirmado na ng federal jury sa Manhattan. Palihim na nagdadagdag ang Ticketmaster ng tinagong monopoly tax na $1 at 72 sentimo sa mga tiket sa malalaking venue sa US. Habang nag-iipon at nagbabudget ka para mapanood ang paborito mong artist, nagtatawanan ang mga Ticketmaster executive, tinatawag na tanga ang fans, at nagyayabang na pinagnanakawan nila kayo ng husto. Hindi ito minsan lang nangyari, paulit-ulit nilang ginagawa. Ngayon, natatanggap na ng Ticketmaster ang nararapat sa kanila. Kabanata 1, ang resibo ng $1 at 72. Noong Abril 15, 2026, naganap ang matagal ng inaabangan ng mga tagahanga ng live na musika. Isang federal na hurado sa New York ang naglabas ng hatol laban sa higanteng kumpanya ng libangan na Live Nation at ang subsidiary nito na Ticketmaster. Napatunayan silang responsible sa illegal na monopolyo sa live events at ticketing na lumalabag sa mga federal at pang-estadong batas laban sa monopolyo. Matagal ng sobra-sobra ang singil ng Ticketmaster at nagnanakaw sa mga tagahanga. $1 at 72 sentimo kada tiket. Parang maliit, di mo nga mabibili ng kape. Pero hindi ito tungkol sa isang singil lang. Tungkol ito sa maliit ngunit paulit-ulit na bayad na sinisingil na malaking tubo para sa monopoly o at direktang kinukuha sa bank account ng mga tagahanga. Matagal ng racket ito. Milyon-milyon ang kinita ng Live Nation at Ticketmaster dahil sa tusong taktika. Napupunta ito sa bank account nila, hindi sa mga artista, hindi sa mga road crew, management team, ahente o kahit sa mga venue na nag-host sa kanila. Kaya napakahalaga ng desisyon ng hurado. Hindi ito legal na pagkatalo para sa Live Nation at Ticketmaster, kundi pagbubunyag ng matagal na nakatagong pinansyal na krimen. Matagal nang niloko at tinuring na tanga ang mga tagahanga, sinabing ang taas ng presyo ng ticket ay dahil sa puwersa ng merkado o ekonomiya. Napaniwala sila ng tumataas na gasto sa produksyon o ang pagiging sakim sa pera ng mga artista ang dahilan kung bakit kailangan nilang gumastos ng mas malaki para sa mga tiket ng konsyerto. Binasag ng hatol na ito ang pundasyon ng mga kasinungalingang iyon. Matapos repasuhin ang libu-libong record sa pananalapi, ledger at internal na komunikasyon, tiyak ang desisyon ng hurado. Hindi ito tungkol sa implasyon o sa mga hinihingi ng artista. Patungkol ito sa Ticketmaster at Live Nation na nananamantala sa mga tagahanga sa lahat ng paraan. Pinatunayan ng ebidensya na walang kaugnayan ng $1 at 72 sentimo sa totoong gastos o inobasyon. Wala ring binibigay na kapalit ang Ticketmaster at Live Nation para sa perang yon. Ito ay sa pilitang sobrang singil ng kumpanyang may kontrol. Kung gusto mo makita ang sikat na artista sa malaking venue, wala kang ibang opsyon kundi magbayad. Kung kaya nilang kunin ang $1 at 72 sentimo kada tiket na walang pumipigil, ano pa ang tinatago nila sa mga numero? Kabanata 2, ang gulong ng kapahamakan. Nagawang ipatupad ng Ticketmaster ang nakatagong singil at gawing imposibleng iwasan ng mga tagahanga dahil sa tinatawag na flywheel. Tinatawag ito ng Live Nation na kanilang sistema, isang magkakaugnay na web ng negosyo at sentro ng kwento. Sa maayos at hypothetical na merkado, may papel ang bawat kumpanya. Ang promoter ay nagmamarket at nagbebenta ng tiket para sa palabas. May mga kumpanyang nagmamay-ari at namamahala ng mga venue para sa mga performer. May mga taong nagbebenta ng tiket at iba pang humahawak ng parking at hospitality. Iba't ibang kalahok, bawat isa may sariling mga pinahahalagahan, patakaran at prioridad. Iba-iba silang entidad pero makakasama sa isang entablado. Nagtatrabaho at nakikipag-usap sila sa isa't isa para bumuo ng isang komplikadong sistema ng checks and balances na layuning mapanatiling kompetitibo ang presyo para sa mga customer. Kapag maraming kumpanya ang nag-operate sa isang industriya, natural silang nagkakaroon ng kompetisyon sa isa't isa at sa isang banda, nagbabantayan din sila. Kung sobra ang singil ng isang ticketing company, pwedeng piliin ng mga venue na huwag makipagtrabaho dito dahil marami namang ibang opsyon. At kung ang isang promoter ay mapagsamantala o mapangabuso, pwedeng pumili ang mga artist na makipagtrabaho sa iba. O kung ang isang venue ay magkaroon ng masamang reputasyon, iiwasan na ito ng mga tour organizer sa hinaharap. Ang kompetisyon ay nagbibigay ng pressure at insentibo sa mga kumpanya para sundin ang tamang pamantayan at makatulong panatilihin ang makatarungang presyo para sa mga tagahanga. Alam ng mga negosyo na kapag tinaasan nilang presyo, bababaan ito ng kakumpetensya. Pero iba ang kalakaran sa ilalim ng Live Nation at Ticketmaster. Ipinakita ang flywheel sa paglilitis at nakakagulat ang ebidensya. Hindi lang bahagi ng ticketing industry ang Live Nation, kundi ito mismo ang industriya. Malawak ang impluwensya nito sa mundo ng libangan, pinamamahalaan ng mga artista at pinopromote ang mga tours.
Mayroon itong eksklusibong pangmatagalang kasunduan sa pinakamalalaking venue. At syempre, sa pamamagitan ng Ticketmaster, ito ang nagbebenta ng mga tiket. Hawak ng Live Nation ang 8% ng unang bentahan ng tiket sa pangunahing mga venue sa US, kaya ito ay monopolyo. Hindi lang sa ticketing ramdam ang impluwensya ng Live Nation. Pinapapatakbo nito ang 70% ng promotion market para sa malalaking tour at malaking bahagi ng ibang submarket sa industriya ng ticketing at events. Kapag iisang kumpanya ang may kontrol sa supply, infrastruktura at point of sale, nagmumukhang katang-isip na lang ang ideya ng kompetisyon at patas na laban. Paano lalaban ng ibang kumpanya sa kanila? Sabi ng mga piskal, hindi sapat na gumawa lang ng mas magandang app o mag-alok ng mas murang bayad. Kailangan pa nilang gumawa ng sariling venue at kontratahin ang sarili nilang mga artist para makalaban sa Live Nation. Ganyan kalakas ang epekto ng flywheel. Bawat bahagi nagpapalakas sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng mga venue, natiyak ng Live Nation ang promosyon. Dahil dito, sila na rin ang naging pangunahing pinakukunan ng ticketing. Sa paghawak ng bentahan ng ticket, hawak pa rin nila ang mga venue. Diyan kumpleto ang ikot ng gulong. Maaring pumirma ang kumpanya ng bagong artist para sa isang management deal. Tapos gagamitin nila ang kanilang promotion arm para mag-book ng mga palabas para sa artist na yon sa mga venue na pagmamay-ari ng Live Nation sa buong Amerika. Maaring pilitin ang mga venue na gamitin lang ang Ticketmaster bilang ticketing platform at mabilis nilang maipataw ang monopoly tax na $1 at 72 sentimo. Hindi ito aksidente o epekto lang ng merkado. Sistemang ginawang sandata ito para bitagin ang mga consumer. Alam ng mga ehekutibo ang ginagawa nila mula simula hanggang dulo at naging personal pa ito. Kabanata 3 ang na-leak na Slack tapes. Noong Marso 2026, inilantad ng mga dokumento sa korte ang mga kumpidensyal na pag-uusap sa Slack ng mga ekutibo ng ticketing ng Live Nation. Kabilang dito ang mga mensahe mula kay Ben Baker, tagapang-asiwa ng ticketing ng Live Nation na naglalantad ng hindi magandang pananaw ng mga lider ng kumpanya sa kanilang mga customer. Sa mensahe, sinabi ni Ben Baker, ang bobo ng mga ito, halos makonsensya na ako sa pagsasamantala sa kanila. Inamin niya at ito ay CP. Ginagatasan ko sila ng husto, baby. Sabay tuwa sa sobrang taas na singil kahit simpleng serbisyo lang. CP, nagchat-chat ako ng $50 para magpark sa damuhan, LMAO. Sinabi ni Baker sa isang usapan nila ng kapwa-empleyado ng Live Nation na si Jeff Weinhold at idinagdag pa niya nang charge ako ng $60 para sa mas malapit na damuhan. Nagtataka sina Baker at mga empleyado sa ticketing kung gaano kataas nila mapepresyuhan ng iba't ibang klase ng parking habang may mga taong magbabayad pa rin para rito. Nagbiro siya tungkol sa kung paano ang oversized na parking ay available sa halagang $100 habang si Jeff Weinhold naman ay nagtakda ng presyo na $250 para sa VIP parking sa isa pang event. Ipinagtanggol ni Baker sa korte na labis niyang pinagsisihan ang mga salitang ginamit niya at inamin na ito'y mula sa hindi pa hinog na pag-iisip. Pero iginiit niya na ipinapahayag lang niya ang kanyang pagkabigla kung gaano kalaki ang handang bayaran ng mga tao para sa mga serbisyong hindi naman talaga nila kailangan. Hindi lang ang mga salitang ginamit sa mensahe ang ikinagulat ng tao, pati ang kulturang nasa likod nito. Ipinakita ng mga leak sa mundo ang iniisip ni Baker at ibang executive tungkol sa mga mahilig sa musika at dumadalo sa event. Hindi nila tinatalakay kung paano mag-alok ng dekalidad na serbisyo, makatarungang presyo o magandang karanasan sa mga tagahanga o kung paano pagandahin ng brand nila. Tungkol lang ito sa pagkita ng pera. Ito ay tungkol sa pagsasamantala at panlilibak. Umiira lang lahat ng kumpanya para kumita pero ang mga paraan ng Live Nation ay kakaiba. Dahil sa kanilang monopolyo, hindi na nagpipigil ang Live Nation. Mas lalo pa nilang pinalala ang tinatawag ng mga kritiko na mga mapagsamantalang taktika sa mga dagdag na singil na nagpapamahal sa lahat ng kaugnay sa tiket. Hindi lang ito tungkol sa tiket at transportasyon. Pinatawan ang mga tagahanga ng paraming dagdag na bayarin, premium parking, VIP upgrades, add-ons, bonus packages at optional extras. Hindi ito tumigil. Lumalaki ang listahan at presyo. Hindi lang sila sakim. Minamaliit pa nila ang mga customer at akala nila makakalusot sila. Sa huli, ang kayabangan nila ang nakaagaw ng pansin ng isang grupong hindi nila kayang suhulan. Kabanata 4, ang Hush Money Settlement. Matagal nang mayabang ang mga executive ng Live Nation dahil palagi silang nakakalusot sa krimen nila. Taon-taon, lalo pa nilang pinipiga ang pera ng customer. Tuloy ang makina ng Ticketmaster at wala nang pagpipilian ang mga pupunta sa event kundi sumabay. Noong Mayo 2024 bumagsak ang lahat. Ang kagawaran ng katarungan ng US at 30 attorney general ng mga estado at distrito ay nagsampa ng kaso laban sa monopolyo.
Ayon sa kanila, may illegal at hindi patas na monopolyo ang Live Nation sa live event sector. Sumali rin sa kaso ang ilang attorneys general mula ibang estado. Sa wakas, haharap na ang kumpanya sa posibleng parusa. Matagal ang paghahanda ng magkabilang panig pero noong Marso 2, 2026 opisyal nang nagsimula ang paglilitis. Ilang araw lang matapos magsimula ang paglilitis noong Marso, siyam inanunsyo ng DOJ ang kasunduan sa Live Nation. Magbabayad ang kumpanya ng $280 milyong na settlement fund na hahatiin sa mga kasaling estado. Para sa isang karaniwang tao, ang 280 milyon ay tunog na napakalaking halaga. Pero para sa kumpanyang kumikita ng bilyon-bilyong dollar taon-taon, maliit lang ito kumpara sa kanilang kita. Ayon sa datos mula 2023, iniulat ng Live Nation na umabot sa $22.7 bilyong ang kanilang kita sa taon na yon lamang. Ang 280 milyon ay wala pang 1.5% ng taon ng kita ng kumpanya. Parang nabigyan ng $600 na parking ticket ang taong may 50,000 kita bawat taon. Halos hindi ito mukhang parusa at parang hindi rin ito nagsisilbing panghadlang. Kung alam ng Live Nation na makakalusot sila sa panloloko sa mga tao at maliit lang ang kailangang ibalik mula sa kinita nila, tuloy-tuloy lang nila itong gagawin. Hindi yon parusa, gastos lang yon sa pagpapatakbo ng negosyo. Ginagawa ito ng korporasyon para mapanatili ang monopolyo, iwasan ang investigasyon sa maduduming taktika at makabalik sa pananamantalang negosyo. Pero hindi yon ang nangyari. Dahil lang hindi kumilos ang DOJ, ang mga estado mismo ang umaksyon. Isang bipartisan na koalisyon ng 34 na attorney general ng estado ang tumutol sa kasunduan ng federal na gobyerno. Hindi sila kumbinsido na sapat ang pag-aksyon sa Live Nation. Naiintindihan nila na ang maliit na multa ay hindi sapat para sirain ang monopolyo. Gusto nilang makita ang totoong operasyon ng kumpanyang ito. Gusto nilang silipin ang flywheel para makita kung gaano kalaki ang sobrang paniningil ng organisasyon sa tao at paano nila ito nagagawa ng matagal. Kaya humiling sila ng buong paglilitis. Kabanata 5, ang kanal sa paligid ng kastilyo. Sa paglilitis, nakatuon ang depensa ng Live Nation sa isang simpleng kwento. Kami ang pinakamalaki dahil kami ang pinakamahusay. Ipinaglaban ng kumpanya na ang laki nila, ang kanilang tagumpay at ang pagiging monopolyo ay resulta lang ng pagiging mahusay nila sa kanilang ginagawa. Dahil sa kahusayan nito, umamat umano ang kumpanya sa tuktok ng lahat ng mahahalagang bahagi ng industriya ng live events. Kaya natural lang daw na sa Ticketmaster, lumalapit ang mga tao dahil sa teknolohiya at interface nito. Lumalapit ang mga artista sa Live Nation para magplano at mag-promote ng tour dahil sa malawak nitong abot sa buong mundo at napatunayang reputasyon. Kapani-paniwala ang argumento pero hindi ito pumasa sa pagsusuri. Pinatunayan ng ebidensya na hindi umaasa ang Live Nation sa galing ng serbisyo para mapanatili ang malaking bahagi ng merkado kundi sa paghihigante. Matapos suriin ang 257 pangunahing venue sa US, nakita ng prosekusyon ang malinaw at tuloy-tuloy na pattern ng pananakot ng korporasyon. Kapag nagbabalak ang isang venue na ilipat ang ticketing kontrata sa kakumpetensya ng Ticketmaster gaya ng AEG o SeatGeek, tinatakot sila ng Live Nation. Magpapadala sila ng mensahe na kung hindi gamitin ang Ticketmaster, hindi magtatanghal ang mga artist namin sa venue ninyo. Sa pamamagitan ng pagkontrol o paghihigpit sa akses sa mga sikat na talento, nagawa ng Live Nation na gipitin ang mga venue para sumunod. Mahalagang bahagi ng testimonya ang nagpatunay na hindi lang nakikipagkumpetensya ang Live Nation, sinusubaybayan din nila ang mga venue. Kapag umiinit ang takbo, mas maraming ticket ang naibebenta at umihigit sa inaasahan ng isang independent venue, sinasabing pumapasok na ang mga executive. Gumagamit sila ng agresibong taktika para ilihis ang mga tour mula sa venue o pilitin silang sumali sa Ticketmaster. Gagawin nila ang lahat para hindi makalapit ang kalaban sa bahagi nila sa merkado. Sa malas para sa Live Nation, nakita ng hurado ang totoo at nagbunga ito ng makasaysayang desisyon na posibleng magdulot ng pinakamalaking pagbuwag sa korporasyon sa makabagong kasaysayan. Kabanata 6, ang pagbagsak ng kumpanya. Nagkaisang hatol yon at napakabigat para sa Live Nation. Para sa Live Nation, napatunayan ng hurado na responsable ang kumpanya at ang subsidiary nitong Ticketmaster sa lahat ng federal at estadong reklamo ng monopolistikong pag-uugali at iligal na pagpigil sa kalakalan. Sa mundo ng korporasyon, ang ganitong hatol ay parang kamatayan, pero ang malalaking kaso ay komplikado at matagal matapos. Kahit na naglabas na ng hatol ang mga hurado, hindi ibig sabihin tapos na agad ang lahat. May karapatan pa rin ang Live Nation na umapela at malamang gagawin nila ito, pero maaaring mahirap baliktarin ang desisyon ng hurado. Maraming ebidensya ang napapakita kung paano nag-operate ang kumpanya. Sa huli, korte ang magdedesisyon kung paano aayusin ang pinsala at babayaran ang mga naapektuhan. May ilang posibleng kalalabasan.
Ang structural remedy ay maaaring pilitin ng kumpanya na ibenta ang ilang ari-arian o buwagin ng ilang bahagi ng negosyo. Ang behavioral remedy ay magpapatupad ng mga bagong patakaran kung paano ito dapat mag-operate sa hinaharap. At ang monetary remedy naman ay mag-oobliga dito na magbayad ng pinansyal na kabayaran sa mga naapektuhan. Mabigat ang responsibilidad ng hukom na magpasya kung paano matatapos ang kaso. Malinaw ang posisyon ng mga estado. Gusto nilang mabuwag ang monopolyo ng Live Nation at mapilitan itong ibenta ang Ticketmaster para masira ang closed-loop flywheel system na nagbigay dito ng labis na kapangyarihan. Samantala, sinubukan ng Live Nation na itulak ang isang areglo pero kumakalat ang pagkataranta sa mga ehekutibo nito. Bumaba na mahigit 6% ang shares ng Live Nation matapos ang hatol habang tumaas ang shares ng mga karibal tulad ng StubHub. Umatras ang mamumuhunan dahil alam nila ang ibig sabihin ng hatol. Maaring ilang taon ding tumagal ang monopolyo ngunit bumabagsak na ito ngayon. Nagsisimula pa lang ang laban para sa kinabukasan ng live events. Kabanata 7, paghihiganti ng mga tagahanga. Ang kasong ito ay higit pa sa mga bayad sa tiket o presyo ng paradahan. Tungkol ito sa kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng mga korporasyon at kung kaya ba talagang panagutin sila ng mga karaniwang tao at ng mga pamahalaan ng estado. Sa kasong ito, ang mga tagahanga ang nagwagi. Nagawa nila ito dahil sa isang bagay na ayaw ng malalaking negosyo, ang mga detalye. Madali sanang nagamit ng Live Nation ang kapangyarihan nito para patahimikin ang mga reklamo tungkol sa mas mataas na presyo o ang mga malalabong paratang ng dominasyon sa merkado. Kaya naghanda ang mga estado. Nagbahagi sila ng totoong mga numero, totoong datos at totoong detalye. Hindi lang basta sobrang singil, kundi $1 at 72 sentimo kada tiket. Hindi lang monopolyo, kundi 86% kontrol sa mga pangunahing venue na malalaking event. Hindi lang chismis tungkol sa toxic na kultura ng kumpanya, kundi totoong Slack messages kung saan nagtatawanan ng executives sa perang kinukuha nila sa tao. At sa kabila ng lahat ng ito, nakalatag na ang plano. Kung may ibang kumpanya na sumubok ng katulad nito, alam na ng sistema ng hustisya kung paano sila haharapin. Mahalaga yon. Walang may maling akala rito. Isang hatol lang ay di aayos ng buong industriya o magdadala ng patas na rate. Pero ito'y matibay na president. Nagbibigay ito sa mga hukuman at mga naghahabla sa hinaharap ng lakas at matibay na batayang kailangan nila para mapanagot ang mga korporasyong ito. Nabunyag na ang monopolyo ng Live Nation. Hindi lang ito basta takot ng tao sa pagbili ng ticket at pag-overcharge. Totoo na ito. Tungkol sa hinaharap, nakadepende yon sa mga susunod na mangyayari. Hindi sapat ang lakas ng merkado para disiplinahin ang monopolyo ng Live Nation, pero may kapangyarihan ng korte na buwagin ito ng tuluyan. Ang tanging tanong na lang ay kung pipiliin ba nilang gawin ito o hindi. Kung gawin nila ito, magbabago na ang lahat. Hindi man perpekto, pero tiyak na mas patas. Kung ang isang korporasyon tulad ng Live Nation ay kayang lumaki at maging makapangyarihan sa harap ng lahat, ano pa kaya ang mga nangyayari sa likod ng mga eksena? Tuklasin kung paano kumokontrol sa ekonomiya ang mga lihim na mayayamang pamilya para makita ang uri ng kapangyarihang humuhubog sa mundo natin o panuurin ang video na ito.